Good day, students. So, in today's discussion, ituturo ko sa inyo kung saan ba nakuha or kung paano ba natin nakuha yung mga formulas na nandoon sa table of Laplace transform na in-upload ko sa inyong UBN LMS. So, first, introduce ko muna sa inyo ng konti yung Laplace transformation. And I hope nabasa nyo na yung in-upload ko na lecture, yung introduction natin sa Laplace transform. Kasi dito sa mga videos, ipapakita ko lang is kung paano natin madederive yung mga formulas. So, saan ba ginagamit yung Laplace transform? Laplace transformation provides a powerful means to solve linear ordinary differential equations in the time domain by converting these differential equations into algebraic equations. So, kaya nga siya tinawag na transform. Ita-transform natin from DE, differential equations, into algebraic equation. Bakit? Kasi solving algebraic equations is usually easier than solving differential equations. So, ang formula po, kapag Laplace transform is ito. Laplace transform ng function in terms of t is equal to the integral of f of t times e raised to negative st dt. So, may limit tayo dyan na 0 to infinity, which means na hindi valid or hindi natin pwedeng gamitin kapag t is less than 0 or kapag negative. Kaya, yung ating value ng t usually nagre-range from 0 or nagre-range talaga siya from 0 to infinity. Okay, valid siya dun sa interval na yun lamang. So, paano ba natin i-apply itong formula na ito? So, before, identify muna natin ito. Ano ba itong letter L na ito? So, itong letter L na ito, tsaka yung bracket, ito yung symbol. Yan, yung symbol na yan, ginagamit natin for Laplace. So, ito yung ating Laplace operator. Kapag nakita nyo, yung symbol na yan, ibig sabihin, pinapakuha yung Laplace transform. Okay? So, ganito talaga yung pagkakasulat niyan. Yung cursive na letter L, then bracket. So, yan yung Laplace operator. So, kung ano man yung function na nasa loob nitong bracket, yun yung kukuhanan natin ng Laplace transform. And, itong Laplace transform ng f of t, equivalent din yan sa f of s. So, malaking letter f of s. So, minsan ginagamit yung symbol na to, minsan ito naman. Okay? So, let us try to prove itong una. Sabi dito, f of t. So, ang f of t is 1. At ang kanyang Laplace transform is 1 over s. So, gawin na natin siya para sa lahat ng constant. So, ang Laplace ng constant, i-prove natin kung totoo ba na ang Laplace ng constant ba ay equivalent nga ba sa constant na yon over s. So, syempre, s is greater than 0. Okay. So, ipoprove natin na ang Laplace transform ng constant is c over s. Paano natin ipoprove? Gagamitin lang po natin itong formula na ito. Anyways, lahat naman ng formula na nandun ay hindi nyo kailangang i-prove. Ipoprove lang natin yung ilan para mapatunayan natin kung saan ba nanggaling itong mga transform na ito. Okay? So, let us start with Laplace ng constant. Okay, so alam na natin yung formula ng Laplace. Balikan natin. Ito yan. Laplace of f of t is the integral of f of t e raised to negative st dt from 0 to infinity. So, yung f of t dyan is yung nasa loob ng bracket, which is dito sa ating unang problem is constant. Kaya isa-substitute ko lang yung constant sa f of t. So, c e raised to negative st dt, ito na yun. Now, atin siyang i-integrate para makuha natin yung Laplace ng constant. Okay, so kapag tayo ay nag-integrate ng constant, diba yung constant pwede naman natin siyang i-factor out or ilabas dito. So, ilalabas ko yan, then integral ng e raised to negative st dt. Paano ba tayo nag-i-integrate ng e raised to negative st? So, kung medyo nalimutan nyo na yung pag-i-integrate, gamitan natin ng substitution. So, ilet natin as u equal sa negative st, yung exponent ni e. Thus, du is equal to negative s dt. Okay? Si s ay kahit anong number. Okay, now let us solve for dt in terms of du and s. So, si dt ay equivalent sa negative du over s. Now, ito,
Isa-substitute natin dito para mas madali siyang integrate. So, equal siya sa c times the integral of e raised to, ano nga ulit yung negative st? Nilet natin siya as u. So, negative st is equal to u. So, e raised to u. And anong equivalent ni dt? Negative du over s. So, negative du over s. O, yan. Sinubstitute ko lang. Now, hindi to minus ha. Nakamultiply yan. Yan, nakamultiply. So, ang sunod kong gagawin, i-simplify ko lang to, yung mas magandang tingnan. Dahil sabi nga natin, yung s kahit anong number greater than 0, pwede natin yung i-factor out. Kasi constant yon. So, negative, i-factor out ko din yung negative. May iwan dito si c over s. Anong may iwan doon sa right nung integral sign? Magiging e raised to u du. Now, alam natin ang integral ng e raised to u du. And kapag in-integrate natin ang e raised to u du, ang sagot doon ay e raised to u. Okay, so ang magiging sagot dito is negative c over s times e raised to u. Wherein ang ating limits from 0 to infinity. Okay, so ang sunod natin gagawin, bago tayo mag-apply ng limits, ibabalik natin dun sa original. What I mean dun sa original, yung u, papalitan ulit natin ng negative st. So, dito ko na lang siya itutuloy. Okay. So, equal siya sa negative c. Ano nga ulit yung u? Negative st over s. So, may limit tayo from 0 to infinity. Then, i-a-apply natin yung limits. Paano ba tayo nag-a-apply ng limit? Upper limit minus lower limit. And since, alin ba yung pinapalitan natin dito? Yung t. Diba? Yung variable natin yung ating papalitan ng limit. So, ito, wala namang variable dito sa c over s. Ifa-factor out ko ulit siya. Ang maiiwan sa loob is yung e raised to negative st. At sabi natin, papalitan natin ng upper limit minus e raised to negative s lower limit 0. Okay, so I hope na-gets nyo to. And dapat mag-gets nyo kasi tapos na kayo sa integral. Okay, so e raised to negative s times infinity, upper limit, yan, isinubstitute natin siya dito, minus e raised to negative s times 0, lower limit. Upper limit minus lower limit. Bakit po ito yung nakamultiply dito sa buo? Kasi ito dapat buong to, papalitan mo ng upper limit minus itong buong equation minus lower limit. And since common naman yung negative c over s, kaya pwede natin yung i-factor out. Now, ano ba ang s times infinity? So, walang katapusan, multiplyan mo ng kahit anong number, ang sagot is walang katapusan pa din, infinite pa din. And e raised to negative infinity is equivalent to 0. So, pakitandaan yon, ang e raised to negative infinity ay equivalent pala po sa 0. So, 0 na yan. Ito, 0 yan. S times 0 is 0. So, e raised to e raised to 0 is equivalent to 1. Tama? Any number or any variable raised to 0 is equal to 1. And 0 minus 1 is negative 1. Negative 1 times negative c over s is equal to positive c over s. So, ito na yung ating final answer. Thus, ang Laplace ng constant c is equivalent to c over s. Na-prove natin na correct yung ating nasa formula na nandun sa table of transform. Laplace of constant is c over s. Paano po ba yan gamitin? For example, pinapahanap sa inyo, ano ang Laplace ng 3? Anong Laplace ng 3? Equivalent sa 3 over s. Ito na yung sagot, 3 over s. Ganun lang po kasimple. And ganun natin gagamitin yung mga formulas na nandun sa table of Laplace transform. So, next, ang i-derive ko naman is yung exponential, yung e raised to 80. At hindi lahat yon ay kaya nating i-derive kasi limited lang, syempre, limited lang yung time natin and mahirap mag-upload ng video sa YouTube. Di naman mahirap, pero ang bagal kasi ng internet. So, I hope naintindihan nyo. And kung meron naman kayong question, willing naman akong sagutin yung mga tanong ninyo. Sa messenger na lang kayo mag-message through your representative. Okay? So, thank you. That's all for now. Sa sunod na video ko i-discuss yung para sa exponential and yung sa trigonometric. Thanks!